mga boss chief amo, sir. O eto, kung paano po pinangangalagaan at pinapanatili po ng ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi po umakyat ang inflation rate po, mga bossing. Biruin mo, no? Unang-una, paglaban sa korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang laking trabaho na ho. Mga pabahay, ang laking trabaho na po, no? Pero lahat ng po yan, mga boss chief amo, sir, na ibabalanse po ng ating Pangulo. Lahat ng po yan, mga kababayan, ay kumbaga hindi nahahayaan ng Pangulo. Oh, madami nagsasabi, mataas ang bilihin. Kahit saan pong lugar, mataas ang bilihin, mga bossing. At eto nga po, mismo doon sa ating materyales, ano sabi dyan? Oh, business. Inflation rate remains under control. Palacio, headline inflation and inflation for the lowest 30% of income household in the country continue to remain low and under control. No? Yung mga DDS lang naman ang mga sumasalaula at yung mga DDS lang naman ang mga nagsasabi. At yung mga actually eto totoo ho ito. Yung mga DDS lang ang laging may hinaing sa buhay. Totoo, sila lang din yung laging naghahanap ng 20 pesos na bigas. Pero tingnan nyo ho, yung ating mga mall, lalo na ho pag Disyembre, nako, talagang waldas dito, waldas doon ang mga kapwa natin Pilipino, mga boss chief amo, sir. Diba? Gumaganda ho ang buhay ng mamamayang Pilipino. Mga DDS lang ang sigurado ko, hindi gumaganda ang buhay. Bakit ho? Sila yung nakikita ko, lagi nagmamakdol sa social media eh. Lagi nagsasabi, mahirap sila eh. Pero kakamping, tingnan mo, may nakita ka ba na reklamador na mga kakamping? May nakita ka ba na nagsasabing, naghihirap na po kami, yung mga sumusuporta sa gobyerno? Kasi ho, mga kababayan, ang naratibo ng mga DDS ay palabasin natin na naghihirap tayo, mahirap na ang bayan natin. Para sa ganon, yung mga kapwa natin Pilipino, mahawa doon sa naratibo natin at sabihin nila na, oo nga no, palitan na natin si Bongbong Marcos. Ganyan ho yung yung mga trip niyang mga yan, mga bossing. Pero ang totoo, sakto lang naman ang pamumuhay, mga kababayan. Di ba? Sakto lang ang pamumuhay. Isiningit ko lang ho yan. At eto din po, mga boss chief amo, sir, namumura na din yung DDS. Ano sinasabi ng mga DDS? Ang sinasabi din nila, Pasko na. Hanggang ngayon, wala pa ding big fish na mga nahuhuli. Wala pa ding mga nakukulong. Kung maalala nyo ho, mga boss chief amo, sir, ano sabi? Doon sa mga huling balita, Boss Joel Villanueva, si Boss Escudero at si Boss Estrada, pati si Saldico, hindi pa po ba yan mga big fish? Naka-align na, nakasunod na. Bong Revilla, nandoon na, nasa loob na. Nakakulong na ho, mga kababayan. Mga Diskaya, nakakulong na din po. Ganyan yung mga naratibo ng mga DDS. Pagmumukhain po nila na walang ginagawa at puro palabas lang po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan nila pagmumukhain yan. No? Pero ang totoo lang talagang gusto nilang mangyari, yung mga tao na gusto nilang makulong o yung talagang pinag-iinitan nila, yun yung lumabas doon. Pero paano mo naman, sige nga, etong mga ito, no, ayan, mismo si Senator Lacson, mga kasamahan niya pa ito. Di ba? Ang nagsasabi, nakasuhan, si Villanueva, si Escudero at si Estrada. Di ba? Dahil may mga ebidensya at diyan po dinala ng mga ebidensya, mga bossing. Ngayon, yung mga DDS, laging sinasabi, ganito, ganyan. Tawag dito, ganito, ganyan. No? Wala namang mga big fish na mga nakukulong. Paano kasi ang gusto nilang makulong, ang gusto nilang mapagbayarin, etong si Martin Romualdez. Ngayon, paano mo ikukulong naman ito, mga boss chief amo, sir?
Sabi ng ICI, no findings of guilt. Ano sabi? It takes like 6 to 9 months bago makulo o bago makasuhan si Romualdez. Bakit? Kasi baka wala ho talagang makita na maibubutas dito. Paano ka naman magpapakulong ho, mga boss chief amo sir, ng isang tao nang wala kang makitang ebidensya laban sa kanya? Diba? Oh, sabi ni Moroy Recto, anong wala nasa ICC na ang mga pinuno ng mga pating? Correct. Yung mga DDS, ang laging inanaratibo niyan, walang big fish, walang kahit ano, pero ang totoo, nandyan na po. Ang gusto lang nilang mangyari, kung sino yung gusto nilang tao na makulong, yun. Yun ang big fish para ho sa kanila. Pero, wala. Tablado ng ICI. Sinasabi, walang ebidensya na maipakita. Walang ebidensya na laban kay Martin Romualdez. Puro akusasyon lang. O, yan ang totoo ho. Nakita nyo ho, nung bumisita si Martin Romualdez doon sa Kongreso, sinalubong ng mga congressman. Kaya ho ako, bilibu ako kasi nung mga panahon, nung siya ang House Speaker ho, mga bossing, talagang kaliwat kanan yung mga investigasyon. Hindi ko naman tinitira o hindi ko naman po binabanatan si House Speaker D. Pero ang tahimik ho ngayon, mga boss chief amo sir. Wala nung mga pagkakaisa na dati nung 19th Congress ho. Ang ganda nung 19th Congress para ho sa akin, mga kababayan, sa totoo lang po. Di ba? Kaya paulit-ulit sila. At ako, naniniwala ako na yan po, yung mga, pati po yung mga DDS na mga nagko-komento-komento dyan, naniniwala ho ako. No, yung iba dyan, may mga natatanggap na bayad galing po sa China. Saan man kukuha yung pera? Saan naman kukuha ng pera yung mga yan ho, mga boss chief amo, sir? Diba? At ito pa, yung vice presidente naman ho, mga boss chief amo. Mukhang namumuro na. Bakit ho? Nung mga nakaraang buwan, Desyembre, ano ang kinaso? Plunder case, di ba? Ngayon naman po, eto naman. Impeachment naman ho, mga kababayan. At ang tingin ko ho, mga boss chief amo sir, ay mukhang sa impeachment na yon madadagdagan pa. Kung dati ho, mga bossing, mayroong confidential funds na hindi masagot. Kung dati ho, mayroong bribery. Kung dati ho, meron pa na idinagdag doon sa impeachment, doon sa pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at pinsan ng presidente. Ngayon ho, mga kababayan, madadagdag malamang sa etong susunod na impeachment yung mga sinasabi ni Madriaga. Monday or Tuesday next week, ipapadala na namin yung original copy sa Office of the Ombudsman.